So, wake up, madlang people! Kayo isang gobyernong abusado, gobyernong tahimik sa mga inaapi, gobyernong lahat ng pinangako nyo ay binaliktad ninyo. How much more can you make this country worse? Diba? Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, inuulit-ulit po namin. Yung gusto po naming nation building, binabaliktad po ninyo, lalo nyo pong sinisira ang bansa. Example na lang po ang nangyari sa SMNI. Press freedom. Diba? Tahimik din po kayo dyan. Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ba ang unang network ang nagbigay po sa inyo ng platform na binigyan kayo ng dignidad na lahat po ng media ay binababoy po kayo araw-araw? Ano po ang nangyari? Nakalimot? Kaninong interest po ngayon na pinagsisilbihan ninyo? At ito pong mga men in uniform, sorry to say, June 10 po, hindi namin malilimutan yan. Kasi dati naging witness din po ko, may mga pumupunta dito sa Kingdom of Jesus Christ, pupunta kay Pastor. Pastor, magpapasalamat kami dahil po sa inyong ambag, sa suporta po ninyo na nilalabanan nyo po itong mga lawless element ng ating bansa. Ano po ang nangyari? Kaya nga eh. So, nagpalata lang talaga na bangag, lutang, at walang konsensya. At lalong-lalo na, walang utang na loob. Ganon po. Di ba? So, wake up, madlang people! Ang tindi ng audacity, hypocrisy at pagiging double standard ng mga DDS na ito. Dahil now, they talk about press freedom dahil sa nangyayari sa SMNI na wala pong kinalaman ng Pangulo. Pero nung panahon po na naipasara ang ABS-CBN na nawalan po ng trabaho ang mahigit sa 11,000 na mga Pilipino at nawalan ng access sa mga Pilipino sa matinong impormasyon sa gitna po ng pandemya, nagbunyi po yung mga DDS na yan. Naghagalpakan yung mga yan at talaga naman pong ininsulto pa ang mga kapamilya at mga sumusuporta sa ABS-CBN. Kulang na lang magpahanda yung mga yan sa buong barangay dahil sa nangyari sa ABS-CBN. Tapos ngayon mag-iiyakan kayo about press freedom pagkatapos ng pagbubunyi nyo sa pagkasara ng ABS-CBN. At tila sinisisi nyo ang Pangulo sa nangyayari sa SMNI ngayon. Kahit in reality, hindi naman nakikialam ang Pangulo sa legislative at saka sa judiciary. Kahit kailan hindi ko po narinig ang Pangulo na nagsalita ng against sa SMNI. Unlike nung dating administrasyon na talagang naman binabanatan po ang ABS-CBN sa media. At kung hindi ako nagkakamali dun sa interview ni Willie Revillame, parang nagpasaring pa nga doon si Harry Roque. No? Kung natatandaan niyo po yon. Now, going back, hindi ko po maintindihan itong si ate na nagsalita kanina kung bakit tila sinisisi niya ang Pangulo sa nangyayari sa kanila, sa SMNI at sa kanilang pastor. Never ko naman po nakakitaan ng pahayag or pakikialam ang Pangulo sa ginagawa ng Kamara ng Senado, ng Korte, no, ng DOJ sa kanilang pastor at sa kanilang kingdom. Never po akong nakita ng sinyales ng pangingialam ng Pangulo, pero ang mga ito, ang sisi, no, ang bunton ng kanilang sisi ay sa Pangulo. Sa totoo lang, mas okay pa nga ngayon dahil ang judiciary or ang judicial, executive at legislative ay talagang makikita mo yung equal power nila. Meron talagang tinatawag na separation of power. Pero ang mga ito, hindi ko gets kung bakit nila nasasabi or nasisisi ang Pangulo sa nangyayari na ang may kinalaman ay judicial at ang legislative. Hindi po ba mga kababayan? Tapos sabi pa nitong kuyang DDS na to, wake up madlang people daw. Matagal na kaming gising. At kitang-kita po namin kung ano nangyari nung nakaraang administrasyon. Sa sandamakmak na naibunyag, no, sa mga hearing ni Senator Rizzo Ontiveros patungkol sa Pogo, patungkol sa Parmali, at sa kung ano na pang tila mga gawain ng mga sindikato na natuklasan ng mga Pilipino ngayon. Na marami na pong DDS ang nagsasabi na sila po ay tila na paglaruan at tila na linlang. Sa totoo lang po mga kababayan. So yan sinasabi mong wake up madlang people, dapat sabihin mo yan sa sarili nyo. Sabihin mo yan sa kapwa nyo na hanggang ngayon ay tila bulag-bulagan sa mga naibubunyag na katotohanan. Sabi pa ni ate yung nagsalita, ang pagkakadinig ko naiinis siya. Sila sa gobyernong abusado daw at tahimik sa naaapi. Kailan ang abuso ang gobyernong ito? May nabalitaan ba tayong EGK na ginamit ang batas laban sa mga Pilipino na inabuso ang batas, inabuso ang pagpapatupad ng batas para magpalaganap ng EGK. Meron ba kayong nabalitaan ganun mga kababayan? Ako kasi wala. Kung ang tinutukoy nito ng atin na abusado ang kasalukuyang gobyerno at tatahimik sa naaapi, dahil dun sa nangyari sa kanila, well ate, sino bang may kasalanan? Kayo yung humarang sa mga polis na nagpapatupad ng batas. Meron silang kailangang arestuhin dyan sa inyong compound, pero nakaharang kayo.
In the first place, bakit pa kailangan, no? Bakit pa kailangan humantong sa ganun? Dahil kung tutuusin, kung kayo ay law-abiding citizen, lalong-lalo na yung mga leader nyo dyan, dapat sila na mismo ang magsasubmit ng kanilang sarili sa otoridad. Sila na mismo ang makikipagtulungan sa otoridad para linisin ang kanilang pangalan, kagaya ng ginawa ni Senator De Lima, ni Pinoy at ni Trillanes. Pero anong nangyari? Kabaliktaran. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita at talagang pahirapan, no, na kailangang panghumantong sa pagbibigay ng pabuya para lamang malaman ang kinaroroonan. So ate, hindi kayo naapi. Hindi kayo naapi at hindi kayo naabuso ng gobyernong ito. Hindi lang kayo marunong sumunod, no, at magpasailalim sa gobyerno at sa umiiral na batas. Kung kayo ay sumusunod, no, at nagpapasailalim sa proseso at sa umiiral na batas, hindi mangyayari ang mga nangyari na hindi nyo nagustuhan. Kaya napaka-double standard nyo at napaka-hypocrite nyo dahil nung panahon nyo, nung kayo ang namamayagpag, yon ang totoo, nakita ng mga Pilipino na may mga pang-aabuso. Dahil alam naman po natin pare-pareho yung EGK, yung nangyari kay Senator De Lima na talagang ginipit, ikinulong ng halos 7 taon, pero eventually nalaman natin pare-pareho na wala naman pala siyang kasalanan. Pero nung nakulong si Senator De Lima, ang daming DDS na nagbunyi as if guilty si Senator De Lima. Pero pinatunayan ng Senator De Lima na siya ay inosente. Sabi ni ate, yung gobyerno daw natin ngayon ay nangako tapos binaligtad. Well, kung nakikita ng gobyerno na mas pabor sa mas maraming Pilipino at sa konstitusyon ang kanyang mga polisiya ngayon, nararapat lamang at tama lamang na baliktarin niya kung may mga pinangako siya na hindi naaayon sa konstitusyon at sa kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Sabi pa niya, how much more can this government make our country worse? This government is not making our country worse. It is trying to fix or it is fixing the worst things na nangyari sa bansa natin. At yun ang realidad ate, hindi mo lang yan matanggap dahil hindi yan pabor sa inyo. Yung mga bagay na hindi pabor sa kingdom nyo, sa nangyayari sa inyo, hindi pagsira sa bansa yon. Dahil hindi naman kayo ang majority. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo dyan sa kingdom nyo, merong reason. At sa tingin ko, dapat lumabas ang pastor nyo dyan para ito ay maayos. Kung ano man ang nangyayari dyan sa kingdom nyo, ito ay may reason at may pinanggalingan. Hindi lang naman ito nangyari o hindi naman nangyayari ang nararanasan nyo dyan ng walang dahilan. No? Na kung magsalita ka as if napaka-unfair ng gobyerno para sa inyo. Hindi totoo yan ate. Tinanong pa ni ate kung kaninong interest daw ang pinagsisilbihan ng Pangulo ngayon. Ate, ang pinagsisilbihan ng gobyerno ng Pangulo ngayon ay interest ng mga Pilipino. Yang sinasabi mo na press freedom, walang kinalaman ng Pangulo dyan kung kayo ay natanggalan ng prangkisa. Kung ano man ang nangyayari ngayon sa SMNI, naniniwala ako na walang kinalaman ng Pangulo dyan. Isa pa, ate, sana ma-realize mo kung anong sinasabi ng mga host nyo dyan sa SMNI at sa mga host nyo na kasama sa mga rally nyo, sana ma-realize nyo kung ano yung mga binibitawan yung salita sa Pangulong Marcos Jr. ngayon. Tama ba yun? Tama ba yung mga salitang binibitawan nyo? At sa'yo, Kuya DDS, yung sinasabi mong bangag, lutang at walang konsensya, yun po yung pagkakaalala ko sa sinabi niya, magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil hindi totoo yan. Hanggang yon hindi nyo pa rin napapatunayan. Yung bintang nyo na bangag, yung pulboron, hindi nyo pa rin napapatunayan. Hanggang ganyan kayo na puro panlalait. Sasabihin nyo, walang utang na loob. Well, pasensya na kayo, no? Dahil hindi po kagaya ni Robin Padilla, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Robin Padilla, talagang mga dedepensahan, poprotektahan ang kanyang mga kaibigan at ang mga nakatulong sa kanya, well, unfortunately for you, ang Pangulong Marcos Jr. ay hindi ganoon. Hindi siya nakikialam sa mga korte ng bansa natin, sa judicial, at hindi rin siya nakikialam sa legislative. Yun po ang aking paniniwala. Yun po ang aking pananaw. So wag mo kaming sabihan bangag, lutang, at walang konsensya dahil hindi totoo yon. At higit sa lahat, wag kayong maningil ng utang na loob. No? Lalo-lalo na kung ang sinisingil nyo ay para lamang sa inyong sarili or para lamang sa inyo, sa inyong grupo, at hindi para sa kapakinabangan ng majority ng mga Pilipino. Kayo mga kababayan, mga kakamping at mga ka-unit team, mga sumusuporta sa Pangulong Marcos Jr., anong masasabi nyo sa mga sinabi nila? Ilagay nyo lang sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.